ang plano was to announce by December 2026. Napaaga ngayon, 28 months, kasi marami siyang kailangang gawin para iayos ang plano niya sa Professor pagtakbo. Malu Tikia. Ma'am Malu, maganda umaga po. Salamat sa panahon sa aming programa. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga, Marichelle. Magandang umaga sa inyong tagapakinig at nanonood. Kumusta ka, Ma'am Malu? How are you? Kumusta po kayo? Mabuti naman. Ito, natutuwa ako sa t-shirt nyo, ha? Tama yung t-shirt na yan. Walang nakukulong. Diba? Okay, ito po si Maricel sa ating unang katanungan, Professor. Oo nga. Prof, sana may makinig dito sa nakasulat sa t-shirt, kasi gusto rin talaga nating makakita ng result. Pero Prof, alam naman po natin nangyari recently, nag-anunsyo itong si Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Medyo napaaga no? May mga nagsasabi yung impact nito sa impeachment, yung impact nito doon sa foreign relations. Pero sa tingin po ninyo, ano bang ibig sabihin nito kahit sa larangan ng politika? Prof? Alam mo, Maricel, walang maaga, walang... Hello? Yes, go ahead, Prof. Walang maaga, walang maaga, walang late sa paghahanda. Nagkataon na ang traditional is pagtatakbo kang national, kailangan ka maghanda ng 18 months. 18 months meaning 6 months from January to May. At saka ang plano was to announce by December 2026. Napaaga ngayon, 28 months, kasi marami siyang kailangang gawin para iayos ang plano niya sa pagtakbo. Ang kanya namang in-announce ay intention to run. Alam ni Ted yan na ang kandidato pag nag-file ng COC, kandidato na talaga. Ngayon, ito, intention to run. Parang yan sa Amerika, hinahalin tulad natin yung Presidential Exploratory Committee, ine-explore ano ang possibility ng tumakbo, saan ako mahina, saan ako malakas, at magandang timing ang impeachment. Kasi nakita naman natin kung paano na dinurog si Vice Presidente simula second year sa office, no? Tinapon na yung tinatawag nilang proverbial sink sa kanya, tinapon na ang bahay sa kanya, halos malugmok siya, pero nakita natin yan sa trend ng survey. Nung binabatikos, unti-unting bumababa, naka-recover, unti-unting bumababa, naka-recover. So, masasabi mo si Vice Presidente, kung dati nasabi si Bill Clinton, comeback kid, no? Ito, hindi mo mapababa ng sadsad. Hindi nagne-negative ang approval rating, hindi nagne-negative ang trust rating. Sa akin, mahalaga yung trust rating, yung tiwala. Pero sige, nabanggit po ninyo na hindi bumababa yung trust rating, yung kanyang performance rating. Bakit nga po ba? Despite all the issues na unanswered like yung confidential funds, for example, na laging ibinabato sa kanila ng administration na hanggang ngayon hindi pa na ipapaliwanag yung gastos dyan sa DepEd at kahit daw doon po sa OVP. Oo, siguro Maricel, correct lang kita, no? May ruling na ang COA tungkol sa confidential fund. Hindi pwedeng i-reveal kung sino si Grace Piatos kasi alias yan at ginamit ang confidential fund para sa isang seguridad na bagay. Yung paggastos sa DepEd at saka sa OVP, alam ko yung sa OVP, kakulangan lang ng resibo at nabigyan na rin ng final, pati sa DepEd. Ngayon, kung kailangan i-explain yun, si COA, kasi third party si COA. Pero willing naman si Vice Presidente i-explain yun kung makikinig lamang, no?
So ang sa akin ang dating 399 nila yan last year. Akala ko nga may pagbabago dun sa mga charges na ibibigay. Pero pareho pa rin, no? And mind you, itong mga nangyaring ito, nangyari ng 2023, 2024, 2025, wala na siyang confidential fund, wala na siya sa DepEd. So, nagtiis siya dun sa Pondong Kinat at nakita naman natin na napapagkasya niya ang programa at pondo ng kanyang ahensya. Pero bagamat sinabi nga po ninyo yan na merong ganyan sa COA, still, isa pa rin po siya sa isyong nababato at inuungkat, lalo na po ngayon merong 4 na impeachment cases na isinampa laban sa kanya. May mga nagsasabi, kabilang po yung Makabayan Block na parang pananakot tong ginagawang ito ni VP Sara, kaya siya nagdeklara para hindi mapursige itong impeachment na ito. Tama naman Maricel, no? 4 na impeachment yung na-file, hindi porke maraming impeachment, ibig sabihin may ginawa ng pagkakamali. Siguro hintayin natin yung trial para maipresenta yung evidence na kailangan to rebut the issues being made, no? Yun sa sinabi na pananakot, sa tingin ko hindi yan pananakot. Ang ginawa lamang ng kanyang pag-announce ng kanyang intention ay nabago yung arena, no? Dati ang tawag sa kanya ay defendant ng kaso ng impeachment. Ngayon, siya ang frontrunner sa 2028. It's a calibrated move para baguhin yung arena. Kasi dun sa arenang yan, kung ikaw ay defendant, talagang gugumuking ka sa numero. Pero kung ikaw ay frontrunner, at ito'y maiintindihan ng mga legislators sa mababang kapulungan, ididiinan mo ba si Vice Presidente na nagsalita na ng kanyang intensyon? So, accountability ba ito o politika? Yun yung ginawang pagbabago nung arenang gagalawan sa impeachment. So yung sinasabi po ninyong pagbabago sa arena, ano po ang pwedeng maging ibig sabihin nito sa kampo ng administrasyon? Well, mahihirapan silang magkaroon ng numero. Una yan. Kasi dinala yung usapan sa 2028. Hahatol ka sa isang kandidato na naghayag na. Ulit, no, nung naghayag siya, wala ang seal ng Vice President, wala ang flag ng Vice President. At siya'y nakaitim, no? Prof. Malu! Yes. Opo, kanina may sinasabi kayo, nabiting kami, yung walang cash-cash. Pakituloy nga po yung ano yun? Ano po yung pinupunto nyo doon? May isa kasing legislator na nag-iikot, nagbibilang sila ng numero tungkol dun sa impeachment para sa Vice Presidente. Sa pag-iikot niya, sinabi niya, wala tayong cash, wala tayong cash. So, that means it's a different terrain. Hindi gagamitin ang pondo para doon. Kung titingnan natin yung 2026 budget, merong mga port na kasiksik, pero napakahirap mong galawin yan, lalo na lahat ng mata nakatingin sa'yo. Yung isang pinag-uusapan, yung local government subsidy fund, ang ang tinitingnan, pero essentially yon para sa mga magrarally sa NCR. Oh. So, may mga ganung bagay na tinake into consideration dun sa decision na mag-declare ng maaga. Bakit? Ano po bang nangyari nung unang impeachment na isinampalaban kay VP Sara? Kasi Maricel, yung unang impeachment, walang kopyang binigay, linagay sila sa isang kwarto, inalis ang cellphone, pinilit silang pumirma. Ang pinirmahan nila, yun lang signing page. Hindi nila nakita yung complaint, hindi nila alam kung ano yung complaint. Kaya yun, reflected yun sa decision ng Supreme Court na kailangan makita yung complaint, kailangan yung pagpirma hindi sa pilitan, at kailangan binigyan mo ng kopya ng complaint yung respondent.
Hindi naman binigyan nun si BP Sara at dinira na sa Senado. So yung usapin na 1/3, sa tingin ko dahil na bago yung arena, napakahirap gawin. Kahapon lamang nung Wednesday, nung last session day nitong linggong ito, napakahirap magkaroon ng quorum. So makikita mo yung behavior, alam mo ito ni Ted, yung behavior ng mga congressman na kapag mahirap yung pag-uusapan, pag tungkol may yung political risk napakataas, usually yan hindi na nagpapakita o magpapacheck lang ng attendance tas aalis na. At saka isang bagay, Maricel, no, maaga ang pasok ng politika. Hindi yun dahil sa ginawa ni Vice Presidente, maaga ang pasok ng politika dahil galit ang tao, dahil hindi nga makakuha ng accountability. Yung issue ng walang nakulong, reminder yun sa botante na pag tumingin sila sa lugar nila at nakakita ng ghost project o substandard, ang parating pinupukol yung incumbent. So, sinasabi ko madalas, ang 2028 is an anti-incumbency campaign. Dahil walang nakukuhang accountability dito sa gadambuhalang 1.5 trillion, yung iba ang sinasabi 1.9 trillion, na nawawala sa ating kaban ng bayan. Go ahead. Hindi. Ihahabol ko lang, Prof. Isa ba to sa dahilan kung bakit, kumbaga, may mga concerns sa panig ng administration, tapos may lumalabas ngayon na balita na bukas magkakaroon na ng pagkikita, sina PBBM, sina VP Lenny. Although, ang paliwanag naman nila, this is for an implementation of another project. Well, alam mo yung pagkikita nilang dalawa, whether yun ay para sa proyekto, parating natitingnan sa lente ng politika. Dahil magkatunggali sila ng 2016, nagkatunggali sila ng 2022, hindi maaalis ang interpretasyon na politika ito. At lalo na nakadikit yan dun sa panahon na nag-declare si BP Duterte. So makikita natin yan, yung lahat na galawan in reaction to her intent to run. Mapipilitan ang opposition, sila yung opposition, na magkasundo, ano ba yung ating grounds para tayo mag-build ng alliance. Napipilitan rin ng administrasyon na bilisan ng paghahanap ng kanilang mamanukin. At doon sa frame na yon, lumabas ang isang foreign political consultant na nag-declare ng third force. So kung titingnan mo lahat siya ang mga bagay-bagay na yan, talagang 2028 na ang pinag-uusapan. So, kasi si BP, napaaga lang yung kanyang pagkasabi dahil nga wala siyang partido, wala naman siyang pera, wala siyang mga kandidato, maraming kailangang gawin para sa isang presidential run. Balikan ko lang po yung nag-iiba na kaninyo, no? Ang takbo sa Kamara sa announcement ito ni VP Sara. Ma'am, nung una kaninyo, meron bang inialok? Kaya ang bilis din po ng pangangalap po ng Lagda noon. At noon, kung may informasyon ba kayo, kasi noon, partido din yung nag-desisyon na kaya volume yung dami ng pumirma. In this case ngayon, ma'am, ano talaga ang pagkakaiba? Pakiliwanag po, Ma'am Malu. Siguro, Ted, ang noong una, merong pondo na galing sa administrasyon. Yan naman hindi dininay ni Congressman Toby Chanco, no? Kaya sinabi niya, bakit nyo ginanon? Hindi naman kailangan ganunin, no? Meaning maglabas ng pondo, bilhin ng bawat boto ng kongresista. Yung sinabi mong sa partido, doon lumalaro yung oligarch-backed political parties. Kaya napakadali na ang buong partido ng isang, ang buong political party ay sumanib sa impeachment dahil talagang kinumander ng oligarch na, dito tayo. So, dito sa desisyon na
ihayag ang intensyon niya, medyo yung mga oligarch, sandali lang, iba na ito, iba ang galawang ito. Yung administrasyon, dahil nga na-booking sila, na bumukol ang mga allocation, no, yung allocables, nakita naman natin yan, medyo hindi nila siguro ganong kagarapal gagawin. Iba ang Speaker Martin Romualdez sa Speaker Boyet D. Iba in the sense na sa tingin ko mas laro pa ni Majority Leader Sandro Marcos yung mangyayari dyan sa impeachment kay BP Sara. Okay, para sinasabi ni Ma'am Malu doon sa mga negosyante na may control sa mga politiko, hello, baka manalo yan ang negosyo natin, di ba? Yan po yun. Tama yun, tama. Okay. Ma'am Malu, so to be straightforward, walang panuhol ngayon. Ay, napakahirap, Ted, na manuhol. Okay. Kung may manunuhol, siguro yung tawag na, sige, gagawin namin bailable ang kaso mo. Di ba? From non-bailable, gagawin, yung mga ganon. Or lahat naman ng mga politiko, hindi ko naman linalahat, pero karamihan ay may skeletons. Okay. So, pero, opo. Pero, alam yan ng mga lumalaro kung paano gagamitin. Pero yung pondo itself, for this impeachment, mahirap na merong nakalaan, pero mahirap i-execute. okay. Ma'am, meron ba kayong nauulinigan o kahit na po analysis sa posibleng mga alam niyo ho yun, yung pong realignment yan ng loyalty and allegiance diyan sa Kamara, considering na, di ba, nagsabi na si VP Sara, tatakbo ako ha? Para bagang sa akin lang, sino ang sa akin? Magsabi na kayo, yung hindi sa akin, Tanong mo. di ba, ay kalaban, parang ganon. Oo, tama yung tanong mo, no, Ted. Isa sa mga rason kung bakit naghayag siya ng intention niya ay para talaga i-drawing yung linya sa lupa. Ang problema mo kay BP Sara, hindi ito katulad ng tatay niya na ang politika sa kanya, shades of gray. Yan ang problema kay BP Sara. Kaya maraming natatakot eh. Marami simula Pasko, yung nakaraang Pasko, at nung nagdeklara siya na nagpapating nag-explain, pasensya ka na, pumirma ako, hindi ko naman gusto yan, napilitan lang ako. Ngayon, paano ba ako makakatulong? Yung paano ako makakatulong, siyempre tatawid yun doon sa linya. Ang problema mo kay Vice Presidente ay tinitingnan ka ba, kasama ka ba dun sa allocables? May mga ganun siya na ako mismo na naghandle ng mga politiko sa kampanya, siguro nasa shades of gray ako. Sa kanya black and white. Black or white. Na mahirap dahil kailangan mo ang tulong sa baba. Ang kagandahan, yung mga local government officials na hindi nasabit dito sa flood control projects, yun sila talagang tumataya. In fact, may isa nagsabi na pwedeng maging safe zone yung syudad ko, tayo naman ay sister city, ano ang maitutulong ko? May mga ganun nang naghayag. Kaya yung expected mong pagtawid na andon. Ma'am, maganda po't nabanggit nyo yan, na usapin po ng mga politiko na sabit dito. Meron din po kasing mga pro-Sara na may katanungan. Sana nga po makapanayan namin siya o ang kanyang spokesperson po tungkol sa politika, sa isyong ito. Sabi nila, pro-Sara ako pero admittedly may mga senador na pro-Sara nasabit dito. At hindi lang po pangkaraniwan nasabit kasi may mga testimonya, personal knowledge na mga testigo ngayon sa flood control scandal. Opo, paano yan? Kapag nanalo ba yan,
meron na silang kanlungan kasi ang sinasabi ng iba, masaya itong mga nasasangkot dito kasi kapag nanalo ito, malamang maabsuelto sila, mamalo. Ay, alam mo, Ted, sa pagkakakilala ko sa Vice Presidente, hindi niya yan gagawin. Babagyaan niya magkaroon ng kaso, kasama man o hindi. Marami siyang kasama na bumalik sa kanya. At yun masakit para sa kanya pero realidad ng politika. So kung ikay nasangkot at merong proof na ikaw ay kasangkot at ikaw ay kumamal ng pondo, tatayuan niya ang isyong yan. Opo, kasi nga, di ba meron sa statement, ayoko na makipagpulong sa mga senador kasi pag naka-meeting ko, sinasabit sa skandal, para bagang ang datingan is that yung mga senador na identified sa kanya, ang presumption niya talagang mga inosente ito at walang kinalaman sa skandal. Sa tingin ko, yung bagay na yan, kailangan tumindig yung senador na yung mga yon on their own. Hindi pupunta kanya-kanya tayong laban nung naman nakikipaglaban si Vice Presidente. Wala naman halos nagsalita para sa kanya. Lately na lang. So, yun ang pagkakaiba niya as politician eh. Iba yung mold niya, Ted. Kaya napakahirap mong sabihin o makiusap. Kasi pakikinggang ka, tapos sasabihin, nasangkot ka dyan eh. Anong magagawa ko? Diba? So, hindi katulad ng tatay na hindi ko masasabing mahusay sa politika. Pero si BP kasi, black or white siya eh. Okay. Ma'am Malu, China factor, may mga kaisipan din na ngayon kasi, hindi ho ba nagtatalo ho tayo dito? Malaking issue itong China intrusion at itong bangayan po, maging ng embassy ng China at ng ating mga opisyal. Ang haba ho ng kwentong ito. But bottom line, sinasabi nila na kapag nanalo ang isang Sara Duterte, babalik tayo doon sa regime na pro-China. Opo, at baka lalong maging agresibo ang China sa ginagawa nila sa ating pong exclusive economic zone, etc. Anong take niyo po doon? Yung sa kanyang pahayag, sinabi rin niya yan, yung tungkol sa independent foreign policy. Klarado sa kanya, isa yan sa mga binabato sa kanya. Bakit mahalaga ang China? Kasi siya ang biggest trading partner natin. Nakita naman natin na lumuhod tayo sa turismo, lumuhod tayo sa trade. Nung dinicide nitong administrasyon na ito na ayaw natin sa China at tayo sa puti. Siya ay babalansehin niya. Naandun yun sa statement niya at internally sa grupo niya, malaking diin yung balancing and looking for that which benefits the Philippines, which is trade. Kung ikaw ay magbibigay ng trade at kikita ang produkto namin, hindi mo kami lalagyan ng tariff, welcome kayo dito. Pero kung ang katayuan ay bigyan mo ako ng base militar, walang upa, gagawin ko kung ano ang dapat, ang kailangan ko yan sa aking front defense, may kailangan baguhin at kailangan pag-usapan yon. So, hindi siya magsaside sa pula, hindi rin siya magsaside sa puti, babalansehin niya yon sa interes ng Pilipinas. Paano kaya tayo makakasiguro doon, Ma'am Malu? Doon sa puntong 'yon kung sakasakali. Ngayon we have EDCA sites, no, as you know, no, and we have how many thousand US troops, no, na nakadeploy ngayon in anticipation of because of this Taiwan and China tension. So pag naging presidente si Sara Duterte, ang sinasabi ng iba, automatic out yan kasi malamang ang China hihiling yan and that will be, alam niyo yan, marami ng ganun po mga sinasabing mga conclusion na pwede mangyari, ma'am. Ako I classify that as a fear
campaign. May fear campaign talaga sa China. Pero walang kasiguraduhan hanggat siya ang manalo at makita natin kung paano siya magbabalanse nito. Ang mahalaga sa kanya yung trade kasi Ted, Okay. ang kanyang tatanggapin ay isang ekonomiya na bagsak. So, kailangan mong i-revive ang economy. Siguro yung first 90 days to 3 months, economy talaga ang mahalaga para magkaroon ng gumalaw ang ekonomiya, magkaroon ng employment, mag-expand ang negosyante at pumasok ang foreign interest. Opo. Sige. So, ma'am, dito ho naman sa, balikan ko lang itong issue po ng announcement nga ni VP Sara sa usapin pong politika. Parang ang sabi ho naman ng isang nakausap ko na ang saya ngayon ng mga involved sa flood control scandal, particularly po, sorry po baka itanggi nila ng ilang mga nandiyan sa may Pasig River kasi ngayon ang narrative usapin na ang mga headline ngayon puro na politika, no? Pagbubuo ng ticket ng kabila, si VP Sara, sino bang kanyang VP, alright, yung kanyang magiging lineup, etc. Habang si Saldico nakakaligtaan na. Nakakaligtaan na sila Maynard Ngu, sila Olayvar, sila Adrian Bersamin. Nalilimutan na sila Cadiz, no? Itong mga starring sa mga binabanggit sa usapin po ng flood control scandal. Kumbaga, napapaganda doon sa mga umiiwas na pag-usapan na itong skandalong ito. Ted, alam mo, siguro sa mga susunod na linggo, maibabalik yan. At talagang didiinan yung issue ng yung mga sinabi mo mga tao, no? Siguro hindi through the formal congressional hearings, pero may mga mangyayari na lalabas at lalabas. Kailangan natin makilala kung sino yung mastermind para yung t-shirt natin, di ba? Medyo gumanda-ganda. So, abangan natin sa mga susunod na linggo maibabalik yan. Yan ba, bolang kristal na pinanggagalingan o meron kayong sources talaga? Paano yan, Ma'am Malu? Meron akong sources. Mahirap naman yung bolang kristal, lalo na sa usaping kulungan, no? Oo. Gusto natin maging may kulay ang kulungan para makita natin talaga kung sino yung mastermind. Oh well, bakit? Uuwi na ba si Saldico at magte-tell all na? Hindi naman. Meron siguro mga ilang taong maglalabasan at tatayo tungkol dyan. Okay, sige po. So, sabi nga, abangan. Sige po. Ma'am, ano po Yes. ano ang inyo pong balita o maaring sabihin na lang po natin siguro, kalkulasyon, no? Magkakaroon kaya ng leadership change in the House as in Arroyo, Gloria Macapagal Arroyo 2.0 sa House na magiging senyales na ito na, Sara-dominated House na ito. Itong 20th Congress, kahit na si Sandro Marcos nandidiyan as Majority Leader. Alam mo, hindi mo yan masabi nung ikaw ay nandun, talagang palitan no? Sa tingin ko, titingnan kung paano gagalaw ang majority dito sa usapin ng impeachment. Isa yan kung bakit pinaltan yung arena. Ganun din sa Senado. Yung Senado, clear pa yon na siguro magkakaroon pa yan ng isa o dalawang attempt na mapaltan. Yung sa House, depende sa mangyari sa Justice Committee. Okay. So, abangan pa rin. Alright, Prof. Malu, salamat na marami ha. Ikaw nabigyan ng oras sa aming programa. Oo, anytime, Ted. Maraming salamat at maraming salamat, Maricel. Thank you!